I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters and Filipinos. OFW, shout out sa inyo mga bes. Ayan, mayroon tayong upload videos. Alam niyo gusto kong mag-react, 'di ba? Alam niyo ito si Mr. Padilla, si Ruben Padilla, ang senator ng bayan. Grabe, mga bes. Ang yabang, akala mo kung sino magsalita, no? Akala mo hawak niya ang Pilipinas, akala mo kaya niyang manduin ang majority ng Pilipino, you know? Kasi nagbabanta siya eh. Kumbaga may banta sa doon sa sinasabi niya. Kung alam ko lang, no, sa totoo lang nung last election, kaya nanalo ito dahil ito sumingit ito eh sa Marcos sa unity na election last 2022. 'Di ba? Binoto din ng Marcos loyalist ito, mga kababayan, sa totoo lang. Alam niyo hindi na makakaulit ito. Ito lang yung tanging senador na walang inaipasang batas. Correct me if I'm wrong. But anyway, ito po yung sinabi niya, mga kababayan. Aba, may banta. Galing. O, nakita niyo yan? Sabi po ng politiko, agay, mas magulo, sabi niya. Ay, grabe, intindi. At sino naman kayo? Totoo yun, kayo talaga ang unang nanggugulo sa pamahalaang Marcos at sa Pilipinas. Kung mayroong nanggugulo ngayon, walang iba kundi ang kampo ni Digong. Isa ka na roon. Mas magulo, PH stability and risk at risk if Duterte health declines in ICC detention. Ruben Padilla ay ngayon kung halimbawa natigok sa natural causes, sinong sisihin nyo? 'Di ba? Sisihin nyo yung sarili nyo. Hindi mo ba nakikita ilang taon ba si Digong? Alam mo, Ruben Padilla, ang buhay ng tao sa mundo may kanya-kanyang oras yan. At ayon yan sa Biblia. Itatak mo yan sa utak mo. Tuloy. Basahin po. Philippines could face major instability if something bad happened to former President Rodrigo Duterte in the Hague, according to Senator Ruben Padilla. Ay, grabe. Ngayon, kung may nangyari sa kanya, if doon na siya naabutan, ano ngayon? Sige nga, Mr. Senator, ano ngayon? Ano ibig mo sabihin? Hindi porke Muslim ka, sa tingin mo kaya lahat ng Muslim aanib sa'yo kung manggugulo ka? Kung manggugulo kayo? I don't think so. Ano naman ang laban nyo? 'Di ba? Sa pamahalaan. Sige nga. Nagbabanta ka sa mamamayang Pilipino? Or sa Pangulo? Tinatakot mo ba si PBBM? Do you think natatakot si Pangulong Marcos sa'yo? At sino ka naman? Isa ka lang kutong lupa, no? Huwag kang manakot dahil hindi kami natatakot. At sino ka para manduin ang mamamayang Pilipino para magalit kay PBBM? Iyon ang gusto mong palabasin eh. Nagbabanta ka sa mamamayang Pilipino. Pwede try mo kung kaya mo. The Philippines could face major instability daw if something happen. Problema niya na yun. Dahil dala siguro ng edad niya. Na-stress siya. Dahil sa malaking kinaharap niyang problema. At yan, kagagawa niya rin. Diba? Kagagawa niya rin yan. Tinatawag yung bayani? For what? Saan banda na naging bayani si Digong? Sige nga. Ba't hindi mo, why you don't ask the majority of, Filipinos na kung papayag ba sila, magiging bayani yan si Digong? Mayroon bang bayani? Na ang charge sa kanya is crimes against humanity. Brutal ang kanyang war on drugs. Diba? Ang daming kapalpakan na nangyari sa pamumuno niya. Ngayon lang natuklasan sa Marcos administration. Yan sabi niya. Tuloy. Padilla explained that Duterte health is tied to the nation's stability given his massive influence over many Filipino.
Bakit? Ilan lang ba kayo? Not many. Majority of Filipinos not including. Only DDS lang. Di ba? Explain mo health. Sus Maria Joseph, wala na kaming pake. Wala nang pakialam ang majority kung ang health ni Digong ay komplikado. Ano yan? 17 years old. Tingnan mo naman, 80 years old. Natural. Komplikasyon na yan. Kung ano man ang sakit mayroon sa kanya. Plus, yung kinakaharap niyang malaking problema. Sige nga. Alam mo, Senator Robin Padilla, according to the Bible, di ba? Unahin ko muna si Mr. Matubato. Di ba? Sabi ni Mr. Matubato, 24 years I killed because of Duterte o because of mayor. Yun sinort ko lang. Pumapatay siya ng tao dahil sa utos ni mayor. Alam mo ba yun? Kasi convicted din ito Pinalaya nung panahon ni Digong Binigyan siya ng pardon. Kaya grabe ang panatikon niya ito. Halos sinasamba niya na si Digong. Ngayon, ang sabi ng Biblia, di ba? You shall not kill. 10 Commandments, number 5. Kung buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Yan ang pakatandaan mo, Senator Robin Padilla. Ang Diyos, ginagamit niya po ang ICC dahil yan lang ang kaparaanan para malitis si Digong sa kanyang mga pagkakasala. Di ba? Yan ang hirap sa inyo no? Kayo, mga politician kayo, tumatakbo kayo hindi para sa mamamayang Pilipino. Tumatakbo kayo para sa isang tao lang. Kaya nga lagi kong sinasabi, pulpul na politiko. Umupo ka lang para pasikat, umupo ka lang para magsweldo, umupo ka lang para himudpwit sa isang iniidolo mo, parang ganun ang dating sa akin. Wow, ang galing talaga ni Padilla. Ito. Sabi, tuloy, Duterte who turned 80 on March 28 is currently detained at the International Criminal Court ICC facility in the Netherlands pending a trial on drug war related charge that did not stop his supporters or hundreds of thousands of Filipinos celebrate his birthday and show of solidarity. Siyempre, mga panatiko, mga DDS, lahat yan. Diba? Yung iba, nakikisali lang. Diba? Nagkataon lang kasi, itong mga supporters niya, hindi nangyari sa kanila. Yung mga tulad na nangyari sa mga EJK victims. Malamang, pag nangyari sa kanila, hindi sila sasama sa rally. Sabi dito, para sa akin, kung gusto natin talaga ng stability sa bansa natin, hindi natin dapat ito ginawa. Bakit? Ano ba ang problema ng bansa? Ang alam ko, walang problema ang bansang Pilipinas. Kayo ang may problema. 'Di ba? Pinoproblema nyo yung problema He said about Duterte's arrest and turn over to the ICC. Paano kung may nangyari kay Mayor ngayon dito di mas magulo? Kung may mangyari man sa kanila, out na ang Pilipinas dyan. Hindi na saklaw ng Pilipinas or pamahalaan. Problema nyo na yan. Natural causes yan. Di ba? Problema nyo yun, hindi na problema ng pamahalaan. Tapos ang palabas nyo, illegal ang pag-aresto. Sus Maria Joseph, Santa Clara, Marimar. Kahit tama, ginagawa nyong mali. Di ba nakikinig ba kayo doon sa interview ni Maris Umali ng GMA7 sa spokesperson ng ICC, kay Dr. Abdullah? In-explain niya lahat doon Di ba? Legal. May warrant of arrest si Digong galing ICC. Yan, 2017, kaso na yan. Uulitin na naman natin, di ba? Sa simpleng kaparaanan lang. 2017, kaso na ni Digong yan. Dahil nakita ni dating Senator Trillanos, hindi na maganda. Di ba? Overkill. Maraming inosenteng na namamatay sa war on drugs. Di kayo naloka. Sabi nyo, hindi kailangan gawin sa ibang bansa. Paano mo gagawin dito sa bansang Pilipinas kung mismo si Digong nilagay niya ang bata sa kamay niya?
Paano yung mga inosenteng tao? Kanino magsusumbong? Kung kontrolado ni Digong ang lahat. Di ba? So, ang ginawa ng dating Senator Trillanes, Makabayan Black, correct me if I'm wrong, nagsampa sila ng kaso sa ICC. Kasi member tayo ng ICC that time eh. Yun lang ang tanging kaparaanan. O, di ba? Anong ginawa ni Digong? Very wise. Kumalas siya noong 2019 para hindi daw siya makulong. Malas mo. Yung pagkakalas mo, yun pala ang tanging paraan para makulong ka. O, ngayon, nasaan siya? Di sa ICC. Di ba? So, for 2017, from 2017 na yun, nag-imbestiga ang ICC. Gusto makakuha ng sapat na ebidensya. Oh. 'Di ba mga kababayan? Correct me if I'm wrong. Dahil nung that time na yan, from 2017, simpre kumukuha ng chance or time ang ICC para makapag-imbestiga. Dahil hindi sila makakapag-imbestiga before, hawak nga ni Duterte eh. Oh, you see? Ngayon na lang sila nakakuha ng buwelo, nakaka-imbestiga ng husto tungkol sa war on drugs at yung mga issue laban kay Digong nung mayor pa siya. Ngayon, plus, nagtestify siya sa Senate. Ganun din sa Quadcom. Yung mga testify ng mga hitman niya, ang daming nagreklamo. 'Di ba? Ang daming lumabas tungkol sa kanyang pamumuno. Lahat 'yun nakuha ng ICC for sure. O, 'di ba? Ngayon lang sila talaga nakakuha ng chance. Kumbaga time. Dahil ang batas ngayon sa Pilipinas talagang gumagana. Oh, 'di ba? Nakapag-imbestiga sila ng sarili nila, although hindi tayo nakipag-cooperate dahil wala naman, hindi na tayo member eh. Oh, hindi mo naman sila pwedeng pigilan eh. Oh, wag kayo pumunta sa Pilipinas para mag-imbestiga. Hindi naman ganoon, 'di ba? Sa immigration, lalapag sila doon sa NAIA para mag-imbestiga ng sarili nila. Bawal ba sa batas 'yon? Correct me if I'm wrong. Natural, siyempre, mga yan, hearing sa Quadcom, hearing sa Senate, nanood mga yan. Oh, so doon pa lang, nakakuha sila ng sapat ng ebidensya, kaya, it's time, mga kababayan, na pinag-aralan nila mabuti. Kumbaga, sinamarize ko lang ng konti, para, ito si Ruben Padilla, hindi, siguro nagre-research to, no? Saka isa pa, nagkataon sa Marcos administration lang na implement yung warrant of arrest ni Digong from ICC. Ang tanging kooperasyon ng Pilipinas, ulitin na naman natin, hindi naman tayo abogado, pero nakikinig tayo. Through Interpol yung kooperasyon ng Pilipinas. Di ba? At isa pa, sinabi din ni Digong, hinihintay niya ng ICC. Natandaan niyo yung yung testimony niya doon sa sa Senate? Oh, ang tagal doon ng ICC. Mamatay na lang daw siya. Hindi para naiimbestigahan siya. O ngayon, ngayon nasa ICC, reklamo kayo ng reklamo. Mismo si Digong, ang gustong-gusto niya na maaresto na siya. 'Di ba? Matagal niya nang hinintay ang ICC para makapagpahinga na raw siya. O ngayon, nasa ICC, bakit kayo reklamo ng reklamo? Kaloka kayo talaga, oh. Ayan. Sabi pa dito guys, he claimed that those in power should have such foresight and prioritize the country interest over personal agenda. He argued that when it comes to national security, the Duterte health and survivor must be the foremost concern. Ay sus, mayaman si Digong, kaya niyang alagaan yung sarili niya. May nurse nga siya, may doktor siya, di ba? Ang bansang Pilipinas, ang pamahalaan, hindi po nakatutok sa isyu ni Duterte. Nakatutok sila sa mga trabaho nila. Yan ang itatak mo sa utak mo, Ruben Padilla. Ikaw, nasaan ka? Hindi ka naman nagtatrabaho. Ano po ang nagawa mo? Anong major achievement mo na naging senador ka? Sige nga. Kaloka. Ano ngayon? Kung matigok ang dating Pangulo, out na tayo doon. Out na ang pamahalaan doon. Kasalanan niya pa ba? Kasalanan pa ng pamahalaan? Aba, problema nyo na yun. Di ba? Problema nyo na yun. Hindi na problema ng mamamayang Pilipino. Okay? Tuloy, sabi niya, kasi natin,
Ngayon, nakita natin ang impact ni Mayor sa mga tao. Ano bang impact? Natural, may supporters. Natural, ipagbunyi na nila yun. O, igagambal ba natin? Nasasabihin natin, okay naman, hospital doon alagaan nila. Paano kung may mangyari? Ano ngayon? Kung may mangyari, problema nyo na yan. Mahandle ba natin? Yan ang mga tanong. Ay sos, di subukan nyo manggulo kung kaya nyo. Ang tanong, kaya nyo balabanan ng pamalaan? Ha? Oh. Ay, kung ako ang Pangulo, don't try me. Talagang mag-declare ako ng martial law. Oh, sa totoo, kung sobra-sobra na yung panggugulo nyo, ha? Hindi na kayo hihinto sa panggugulo na wala namang basihan nang dahil lang sa isang kriminal para guluhin nyo ang Pilipinas. Anak ng kwago, mag-declare ako ng martial law sa totoo lang. Tingnan ko nga. 'Di ba? Kahit pa magsampa kayo ng kaso kahit saan-saan pa, kahit sa ICC, matatalo kayo. Ano ang basihan nyo para manggugulo? Aber? Oh, wala kayong basihan. Oh, didiskitahin nyo si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Anong kasalanan niya sa inyo? Dahil binigay si Digong, oy, excuse me, kaso niya yan 2017 pa. Hindi makikialam si PBBM dyan. Oh, panig kami sa mga nabiktima ng EJK, kawawa sila. Walang proseso, without due process. Ang pagkamatay, basta bang lang, ganun. Si Digong, ang ganda nga nasa proseso yung kaso laban sa kanya Ang ganda pa ng higaan niya dun Di aircon pa, kamo. Di kayo naloka. Yung mga namatay sa EJK, yung iba nilalangaw na. Oh, walang patawad. Ngayon, kapag magsalita ito si Padilla, akala mo hawak niya ang mamamayang Pilipino. Hoy, excuse me, don't including me. Wag makapalang mukha natin, Mr. Senator. Kung mamatay man si Digong, wala kaming pake. Causes ng ano yan, ng katandaan niya. Very stress sa mga problema niya. Oh, sabi 'di ba sa Biblia, kung buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Yan ang pakatandaan mo, Ruben Padilla. At ginamit lang ang Interpol at ang ICC para pagbayaran ni Digong ang kanyang pagkakasala. Ay, ewan ko sa'yo. Sabi dito pa guys, kung mayroon talaga tayong existing na tinatawag, inaayos ang security ng bansa natin, siguro number 1 yan. Ang iisipin natin ngayon, ang health at survivor ni Mayor. Anak ng ina mo. Kaloka. Alam mo, Padilla, mag-isip ka nga sa mga pinagsasabi mo. Hindi po nakatutok ang Pilipinas kay Digong. Kayo ang nanggugulo, kayo ang nagpapalala. Problema nyo na yun. O, di ba? Huwag mong problemahin ang pamumuno ni PBBM dahil maayos naman. Kayo lang ang hindi sang-ayon, mga DDS kayo. O, di ba? Gusto nyong gulhin ang Marcos administration, gusto nyo kasi ipalit si Sara. Pag nakaupo lang yan, lahat ng issue mabanis, mawala lahat, hindi na maungkat. O, thank you very much. Sa pundo ng bayan. Pero hindi papayagan ng Panginoon yun. Never at never again. Hindi makakaupo ang sinumang Duterte sa Malacanang. Mark my word. For now, Padilla expressed gratitude to the Dutch government's care of Duterte while in detention. He noted that he was given a medical checkup soon after his arrival in The Hague. Iyon naman pala Anong pinag-alala mo? Minsan may katangahan din talaga minsan ang tao. 'Di ba mga kababayan? Hindi alam yung mga yung pinaglalaban niya. 'Di ba? Pinaglalaban niya si Digong over sa mga nabiktima ng EJK. Kaya sa mga kababayan natin, pag tumakbo si Padilla, wag na wag yung iboto. Sa ngayong eleksyon, wag niyo iboto ang PDP. Iboboto nyo yung talaga makakatulong kay PBBM para lalong gumaganda ang bansa. Ang ganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Sa totoo lang, under the Marcos administration, grabe ang ganda. Ang daming natulungan ng mga ayuda. Nagpasalamat lahat ng mga maralita dahil kay PBBM, natulungan sila. Grabe, 'di ba, mga kababayan? Ang daming proyekto ng Pangulo na hindi
ina-acknowledge ng mga salot sa lipunan. 'Di ba? Oh, ang ina-acknowledge nila yung mga kriminal. Oh, tulad nung ni Mang Kanor. You see guys, alam nyo, very excited ako sa September 23. Kasi maghaharap yan si dating Senator Laila de Lima, at ito si Matubato at saka si Mr. Las Cañas. Ay talagang ilalive ko yan, day. Okay, diba? Kung concern ka kay Digong, abadi alagaan mo, Mr. Padilla. Huwag ka nang magtatrabaho. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang. Diyan ka na lang sa Netherlands, magstay hanggang makalabas si Duterte. You know, guys, ang kakapal ng mga anti-Marcos, hindi nila man lang iniisip na sa mga kamay ni PBBM ang temporaring kalayaan ni dating Pangulong Digong. Yan ang itatak nyo sa pagkukuti ninyo. Oh, pero malaking problema dahil sa mga nakikita siguro, no? Dito sa mga pang-aalimusta nyo sa Pangulo, paninira nyo, pag-spread nyo ng fake news against sa pamahalaan. Siyempre, kahit akong Pangulo, ayaw ko nga tanggapin yan dito matumira. Siyempre, i-reject ko talaga. Doon na lang sa ICC siya mag-stay. Wag kaysa naman dito sa Pilipinas, baka manggulo pa yan eh. Maghasik na naman ang lagim. Yung style ni Digong kasi, kunyari, yan eh, very pretending sibuyas, pero wag kayo. Mamaya pag uwi dito yan, kung ano na naman gagawin niya eh. Ganun lang yun eh. Ang realidad, wala ka sa bansa mo. Kahit sabihin mong first class alaga, iba pa rin na ikaw nasa bansa mo. O di gawin mo lahat para mapaalis mo si Digong dyan. Kahit sabihin mo na ang kulungan ng panahon ni Milosevic, anong sabi, nagkamali ng gamot, nakakatakot. Problema na nila yun. Hindi na problema ng Pilipinas. Kung magkamali man sila ng injection, di wow. Kasalanan ng dahik yun, if ever. Pero I don't think mangyari naman yun. Yung sinabi mo, sinabi mong Milosevic naman, baka may foul play naman yun. Hindi ako sure. Isip ko lang yan. Di ba? He was referring to the former Serbian President Slobodan Milosevic, who died at a heart attack in his cell near the tribunal in The Hague, Netherlands in 2006 while awaiting trial for the crimes. Wala tayong magagawa. Pag oras niya, oras na. Hindi mo kayang pigilin ang kamatayan ng isang tao pag dumating na yung oras. Because that is God's words. Bawat tao may panahon po yan. Kaya nga habang nasa lupa ka, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Share your blessing. If you are rich people like Bill Gates or Ayala, Sobel, Pangilinan, share your blessing to all the poor people according to the Bible. Tumulong ka, gumawa ka ng kabutihan. Sundin mo ang 10 commandments. 'Di ba? Para lumawak at humaba ang buhay mo. Kung sundin nyo ang salita ng Diyos sa Biblia, malamang tatayong balahibon nyo. Ganun lang kasimple. Gumawa ka ng kabutihan mo sa kapwa. Tumulong ka. Ayusin mo ang pamumuno mo. O hindi man 100%, pero magaling kang pinuno ng bansa. Hindi ka makakalimutan ng mamayang Pilipino. Lahat ng nangyari, itong mga nagawa ni Digong, lahat yun nawala yan dahil dito sa issue niya. Only DDS lang ang ang nag-alala. Pero dito sa mga namatay na parang aso lang, grabe, antindi. Huwag mo ikumpara yun kay Milosevic. Wala tayong magagawa. Heart attack, natural causes yun. Kasi nung sisihin mo ang ICC. 'Di ba? Ang sisihin niya yung sarili niyo. O matigok man ng isang tao, well, ganun talaga, oras niya na eh. Ayan sabi, Ruben Padilla advised to Rudy Duterte in detention, time to rest and write a book, boss. Ay, much better. O diba? Alam mo, Mr. Senator Padilla, I advise you, kumuha ka ng Biblia na Tagalog, New Testament and Old New Testament,
ibigay mo sa former President Rodrigo Duterte. Baka sakali, pag nabasa niya yun lahat-lahat, tatayo ang balahibo niya, lumuhod at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Alam nyo, Mr. Padilla, sabi nga doon sa Isaiah 1:18, anong sinabi ng Panginoon doon? Kahit gaano kadumi ang iyong pagkatao dahil sa mga nanggawa mo, kung magbalik loob ka sa Panginoon, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, kaya kanyang patawarin at gawing busilak iyong puso. Patawarin kanya na lahat. Walain niya lahat ng mga kasalanan mo as long as na magbago ka. Hindi mo nagagawin yung mga pagkakasala mo in the past. Bigyan mo siya ng Biblia. At I advise you, Mr. Senator Robin Padilla, bigyan po mo ng Biblia ang dating Pangulo. I hope na mangyari po yun. Para nang sa ganun, mabasa niya lahat yun, makikita niya yung mga nagawa niya in the past. Nandoon po lahat sa Biblia yun. Mr. Padilla, baka hindi ka nagbabasa kasi Muslim ka. Totoo yun, guys. Hindi kita iiwan. Natural, panatiko ka Robin Padilla, course, Rodi Duterte a hero. Hindi mo pwede siyang tawagin a hero. Mamatay tao siya, isa siyang kriminal. Diba? Si Rizal ba, mamatay tao yun, Mr. Padilla? Hindi. Bakit tayo nakarenting dito? Duterte, ICC arrest feel like a nightmare. Robin Padilla. Ay nako, bakit nga ba? Tanungin mo yung sarili mo. Mag-usisa ka, magsusuri ka. Ano ba ang nangyari? Bakit siya nandyan? Sino naman ang stupidong tao na magreklamo sa isang tao na walang kasalanan? 'Di ba? Ireklamo yung isang pangulo na wala namang nagawang mali. Natural mayroon. Kaya nga nireklamo yan noong 2017 dahil overkill na yung ginagawa niya. Sa kanyang pamuno, war on drugs niya. Pati yung ibang pulis nagiging abusado na. Hindi naman lahat, 'di ba? Sabi na nawala daw yung drugs. Yun ang alam nyo. Hindi nyo alam, nag-ooperate sila ng palihim. Sino bang protector? Di ba si dating Pangulong Digong? Yung Michael Yang yan, yung Peter Lim, di ba mga drug lord yan? Anong sinabi ni Mr. Las Cañas at saka si Mr. Bato-Bato? Protector ng drug lord si dating Pangulong Digong. Yan hindi ako nagsabi niyan, yung dating hitman niya. Di ba mga kababayan? Wala namang problema doon, Mr. Padilla. Pero ang gusto ko lang sana, bigyan mo siya ng Biblia. Bigyan mo lang siya ng Biblia. Tingnan mo. Masasabi po natin yan pag nakabasa ng Biblia si dating Pangulong Digong. Lalambot at lalambot ang puso niya at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. For sure yan, papatawarin siya. 'Di ba? Pero dahil may batas tayo sa lupa, dapat pagbayaran niya po 'yun, no? 'Di ba mga kababayan? Well, anyway. Pero yung sinabi ni Padilla na yung nagbabanta siya pag may nangyari sa kay Digong, magkakaroon ng chaos. Wow. Huwag mo kaming takutin, Mr. Padilla. Kawawa lang kayo. Pag ginawa nyo yung manggulo kayo, subukan nyo lang manggulo. Tingnan natin. 'Di ba? Nang dahil sa isang kriminal, pinagtatanggol nyo. Tapos nagugulo kayo. Ay, nako. Ang Diyos hindi natutulog, Mr. Padilla. Tandaan mo yan. At hindi niya papayagan yan. Ang mga salot at ang mga anay sa Pilipinas nagagawin na manggugulo. Well, sa social media, okay. Pero yung sabihin mo, pagdating physical or whatsoever, hindi papayagan ni Lord yan. Tandaan mo yan. Mark my word. Never. Dahil alam ko, ang Diyos nakagabay kay PBBM. Kasi ang Pangulo na ito ay napakabait, matulungin, may malasakit, mapagmahal, inaalipusta ng mga anay, mga salot sa lipunan, pero walang risbak. Hindi siya nang-aaway pabalik, pinabayaan niya lang. Di ba? Hindi pababayagan ng Panginoon yun. Protektado si PBBM. Gumawa ang Diyos ng kaparaanan na si PBBM ang niluklok sa Malacanang. Ginamit lang ang taong bayan. Yan ang pakatandaan nyo. Dahil alam ng Diyos itong taong ito
maibsan ang mga pangangailangan ng mga maralita. Ayan, mga akap, service chauffeur, lahat para sa Pilipino, ang dami. Mag-research kayo. So yun guys, ang aking pinaka latest updates video. Ay wag kang wag kang nananakot, Mr. Padilla. Hindi mo kayang takutin ang mamamayang Pilipino. Sabi nga ni don't try us. Ha? Wag mo kami takutin. Baka babalik sa iyo yung mga pinagsasabi mo. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Thank you guys for always supporting my channel, and thank you for always supporting our beloved President BBM. At thank you mga beswa. Well, ako naglabas lang ako ng saloobin ko. Sa akin, alam niyo naman, bilang isang Pilipino, pinagtatanggol natin ang bansang ito. Dahil dito tayo namulat na hindi naman din tayo papayag na kapwa Pilipino natin ang mismong nanggugulo. Wag naman, 'di ba? Wag naman. If ever na may mangyari sa dating Pangulo, well, hindi na kasalanan ng gobyerno 'yun. Kasalanan niya 'yan dahil siya ang naglagay sa sarili niya sa alanganin. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.